Good day, brothers and sisters in Christ. Nandito kami ngayon para magbasa tayo ng mga salita ng Diyos dito sa Biblia. Basahin po natin mga kapatid ang Matthew chapter 24 verse 11. Sis, pakibasa. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Sa Tagalog, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Sa panahon po natin mga kapatid, hindi po natin namamalayan na sa dami po ng mga kongregasyon, at ang karamihan pong ipinapangaral nila kundi yung blessing, prosperity, kailangan tayo magbigay para pinagpala. Nakakalimutan na po nila kung ano ba talaga sa panahon natin, saan ba tayo talaga banda sa panahon natin. Dapat hindi na po nila itinuturo yung repentance, pagsisisi sa kasalanan, kaya mahirap po ito. Sa next, sis, pakibasa. And because iniquity shall bound, and the love of many shall wax cold. Sa Tagalog po, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito po ngayon, ano po ba yung mga katampalasan kundi po yung ating nararanasang pagkamoderno ng panahon. Yung pong mga internet, tapos yung tatawag tayo kahit saan sa buong mundo, pwede na, cellphone lang, di ba? At marami pang iba na nandiyan yung mga Facebook, mga YouTube at mga movies, yan, mga telenovela. Lahat po ito mga kapatid, para malaman po ninyo na ito po ay hadlang po ito, ilinayo po tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung ganito po tayo ay natutulog, hindi po tayo nagigising kung ano ba talaga ang nangyayari sa panahon. Nakakalimutan po natin na ang panahon pong ito may ending. At ang pagbabalik po ng Panginoong Hesus, malapit na po. At sinasabi ito nga, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, yung pagkamoderno. Ganon sasabihin pa nga nila cashless, digital currency na lang, digital, tapos biometric, hindi po natin nalalaman, ito po ay papunta po tayo doon sa control ng isang gobyerno ng mundo. So ito po yun. Tapos next po sa 13, ano po sinasabi? But he that shall call endure unto the end, the same shall be saved. Ayan, sa Tagalog po sinasabi, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ano po itong pagtitiis? Ang ibig mong sabihin ito, hindi po tayo nagiging kabahagi ng mundo. Hindi po natin hinahanap ang mundo kasi po ito po yung mga maging mga kategorya na mapipili ng Panginoon. Ibig sabihin yung take up your cross and follow me. May problema, lagi tayong salat sa mga bagay-bagay. Ayan po yung lumalakad ayon sa Panginoon. Kaya kung tayo puro lang po sarap, hindi po tayo pumunta sa mundo na ito para magpasarap lang, kundi po, sabi ng Biblia, lahat natin gagawin ay patungkol sa Panginoon. Kaya whatever you do, do it in the glory of God. Yan po yan, mga kapatid. Basahin po natin ang Matthew chapter 24, verse 22. Sis, pakibasa. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Sa Tagalog po, at malibang paikliin ang mga araw na yaon. Ito po yung panahon natin, ay walang lamang makaliligtas.
Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yon. Tingnan po mga kapatid. Kasi hindi po natin namamalayan na ang ating pong paglayo, busy po tayo sa mga bagay-bagay, lahat ng mga profesyon, mga business, kung ano-ano pa po ang kinababalahan natin, di ba? Nakakalimutan po natin ang Creator at nakakalimutan din po natin na tayo po ay abalang-abala sa paggawaan ng kasalanan. Ni pagsisisi po, wala. Kasi sabi ng Biblia, without truly repentance, you cannot see the kingdom of God. Ayan po yung katotohanan mga kapatid. Kaya sinasabi niya nito, at malibang paikli ng mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Dapat dahil sa mga hirang ay paikli ng mga araw na yaon. Diba? Tingnan mo po how God is good God. Ibig sabihin po, malamang hindi na natin marating kung kailan lang ang mundo. Kasi pagka ganito ang nangyari sa mundo ngayon, ibig sabihin parating na ang Panginoong Hesus. Sis, pagkabasa. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Sa Tagalog po, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo papatayin, at kayo ay kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Mga kapatid, kasi bakit po ito ang nabasa natin? Dahil ganito po yun, dahil po sa pagdami ng mga walang pananampalataya sa Diyos at nalibang sa mga bagay-bagay, para pong nakalimutan na natin yung mga the golden rules na ibinigay ng Panginoon sa atin noon. Sabi niya, ano ba yung mga rules? 10 commandments of God. Kasi sabi ng Panginoon, kailangan sumunod tayo sa mga kanyang mga alituntunin. Ang problema po natin ngayon ay ang pagsunod. Disobedience po, kaya po tayo mapapahamak. Lagi po tayong obey, almost obey, doon sa nakikita natin na hindi na po natin, nakalimutan na po natin mag-invest doon sa buhay na walang hanggan. Yung buhay po yang na walang hanggan. Hindi po natin nakikita ngayon kasi makakakita lang po noon, maging masama ka mabuti, pag tayo po ay ganap ng kaluluwa. Yun po ang the real things. Buhay talaga yun. Ito po kasi buhay natin ito, mamamatay later, mamamatay po tayo talaga riyan. Next. Sis, pakibasa. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Sa Tagalog po, at kung maggagawin maraming mga titisod at magkakaanuluhan ang isa't isa at magkakaputan ang isa't isa. Ito po yun. Kung bakit po yun nabasa natin kapuputan daw. Ang kapuputan ng mga tao dahil sa ayaw ng sambahin ng Panginoong Hesus. Ito na po yun. Sabi niya rito, at kung maggagawin maraming matitisod, marami na pong wala ng pananampalataya. Kaya po tayo po, ikaw po ay religyoso, marami na pong nagbubuli sa iyo. Sabihin sa iyo ay old fashion ka. Yan po ang ating problema diyan. Kasi po, ang kautusan ng Panginoon noon sa ngayon wala pong pagbabago yan. Kaya lang po tayo lang ang nagbabago. Parang panahon po ni Noah, na 100 years siyang nangangaral ng Biblia, wala na pong nakikinig sa kanya dahil po ang tao lasing na sa pagkamoderno ng mundo. Sa mga profesyon, puro na pong, lalo ngayon napakarami ng malls, gabi-gabi po doon na lang anong tao, ginagawa nilang tambayan para bagang wala ng katapusan ng mundo, para malaman po lahat po tayo may ending. At ito po, ang mundo na ito, abang pinupulyot po ng ating mga kasalanan yan, ay tayo po ay malapit na tayo kanyang wakasan.
Hindi po yung pollution na talagang kasalukuyan. Ang pollution pong sinasabi rito, yung ating mga kasalanan. Ayan po ang matindi dyan. Kaya naman po natin mga kapatid ang Luke 21 sa verse 25 o Lucas 21:25. And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Sa Tagalog po at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan. At sa mga bituin at sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan ng mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ito po mga kapatid, natutulog po tayo ngayon sa kangkungan para po ini-ignore po natin. Sabi ng Panginoon sa ibang pasahe sa Biblia, upon my return, yung ibig sabihin yung second coming niya, marami siyang ibibigay sa atin ng mga signs. Katulad nito at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. Nung isang araw po nagkaroon ng red moon. Diba? Ayan po yung mga pangitain na bago dumating yung second coming ng Panginoon, ito na po yung mga mauuna na bilang ating batayan. Ngayon po, wala pong nakakaalam nito kundi yung mga nasa Panginoon lang. Kaya po tayo po natutulog, kaya pagka dumating po ang Panginoon, tayo po ay mga tulog. Kaya po pag dumating na yan, tayo po ay maiiwan sa mundo na ito. Yan po ang katotohanan. Dahil ang pagdating niya po, sinasabi niya, for my second coming is like a thief in the night. Diba? Okay, sa mga, mayroon bang ninanakawan na ipapaalam pa sa'yo? Yan po ay sa panahon, sa oras na hindi natin alam. Ngayon po, very slacks tayo sa mga bagay-bagay, di ba? Okay, para bagang sabihin natin, pag malapit sa kako, magsisisi. Pag dumating po yan, there is no time. Kaya dapat po ngayon tayo mag-umpisa ng pagsisisi. Basahin naman po natin ang Joel chapter 2 verse 30. And I will show wonders in heaven and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. Sa Tagalog, at ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Mga kapatid, lahat naman po tayo nanonood sa YouTube, di ba? Di ba marami nang nakikitang pangitain dyan. Noong isang araw pa lang naglathala sila, nagkaroon ng red moon. Before that, ang mga kababalagan nangyari doon sa langit, noong araw nagkaroon ng blast of trumpet. At marami pang mga, parang mga signs na parang sinasabi rito, mga haliging usok, mga dugo at apoy. Ayan po, babasahin ko ulit, at ako'y magpapakita ng mga kababalagan. Sino po ang nangungusap rito? Ang Panginoong Hesus. Sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Ang ibig po sabihin nito, yan po ang kanyang pagdating. Magkakaroon ng kababalagan muna na katulad nito. Sa next po, sa English is pakibasa. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. Sa Tagalog, ang araw ay magiging kadiliman at ang mga buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ba nyo nalalaman nung isang araw, kagaya pa ulit-ulit ko sinasabi, na yun ay mga pangitain. At itong sinasabing 3 days darkness, ito na po yung 3 days darkness sa ibang passage sa Biblia. Sinasabi niya, ang araw ay magiging kadiliman. Hindi po ito mangyayari sa gabi dahil madilim. Ito po sigurado, tanghali po yun, hapon, basta may araw. At ang buwan ay dugo, ito ang isang araw. Bago dumating ang dakila at kakilakilabot ng kaarawan ng Panginoon. Bakit po ba sinasabi niya rito? Yan pong 3 days darkness para malaman po ninyo.
na yung 3 days darkness po. Yan po yung sinasabi sa ibang passage na Biblia. Itong inaalaw ng Panginoon yung mga demonic na gumawa ng kakilakilabot na gagawin sa atin dito. Kaya po mga kapatid, ito na po yung sinasabi sa ibang passage na Biblia, 3 days darkness. Pag yan po, malaman po ninyo na sa 3 araw na yan, suspended po lahat na katulad ng electricity, internet, kung ano-ano pa, mga sasakay, hindi po yan naandar. O maging po mga ilaw ninyo, kung wala kayo sa Panginoon, hindi kayo nakapagsisi sa Panginoon. Mahirap po, hindi po sisindi yan. Pero sinasabi po nung isang, binigyan ng pangitain ng Panginoon na isang babae, na sa mga panahon na yan, kailangan po daw mayroon tayong hihanda. Ano po yung paghanda? Bago pa dumating po yun, magsisi na tayo. Hanapin na po natin ang Panginoon, di ba? Para tayo ay mapabilang sa kanyang mga tao. Pangalawa po, maganda po tayo ng mga kandila, puti lang po. Tapos tubig, mga biskwit. Dahil po yung 3 days darkness na yan, gusto ninyong magluto, wala na pong magluluto kasi po mangyari dyan. Sinasabi ng Panginoong Hesus, pag nangyari po daw yan, yung mga bintana niyo kailangang takpan ninyo na para hindi sigurado tatakpan niyo yan para hindi kayo masilip ng demonic. Kasi kung malalaman po ninyo, sinasabi ng Panginoon doon sa ibang passage sa Biblia, bakit na kailangan ma-dried up yung Euphrates, dahil yung tatlong demonic po ron, papakawalan sa panahon na yan. Talaga pong marami siyang papatayin, di ba? At iba pang mga demonic, kasi ayaan talaga ng Panginoon. Pumasa judgment sa atin yun. Ngayon, ang mangyari dyan, sabi ng Panginoon, mayroon pong mga sistema minsan kakatok sa mga pinto ninyo. Gagamit si demonyo ng mga familiar sa inyo, kapatid, magulang, kaibigan, mga anak. Sinasabi ng Biblia, anumat mangyari, huwag kayong magbubukas. Otherwise, lahat kayo mamamatay dyan. Ayan po, katotohanan po itong sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng babaeng nagkaroon ng vision sa kanya. Sinabi ng Panginoon na ganito mangyari. Dahil po sinasabi, mas maganda po nga sana kung ang buong pamilya ninyo ay nasa sa loob ng bahay, kasi ganito po yun. Pagka may pamilya at kaibigan po kayo, lalo na po sa mga anak po, pagka yung nangyari po ito, sasabihin po nila na hindi sa'yo maniniwala. Dahil po yung mga nasa labas at wala sa Panginoon, iba na po pag-iisip nila pagkatapos nito. Kasi sinasabi, babalik yung liwanag ng araw pagkatapos ng 3 days, darkness na yan. Kaya lang po sinasabi ng Panginoon daw doon na para makabalik yung mga yung mga like electricity, mga internet, whatever, doon po papasok yung mga alien na mga demonic, yung the fallen angels, para tulungan yung human para mabalik. Kaya lang po, pag dumating po yun, iba na po ang panahon, di po yung katulad ngayon na parang nandito pa tayo sa live free world. Kumbaga sa Pag dumating yun, kasi sinasabi ng Panginoon daw na Jesus, datay maraming mga patay na mabubuhay, di ba? Yung mga righteous lang po yung mabubuhay ng Panginoon. At the same time po, kasi ito po mababanggit po yan doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 51 na sinasabi niya na pag tinawag in the last trump, sinasabi sa tunog ng na tinatawagan ng Panginoon, yung mga boto kahit medyo naghiwalay makikinig. Yung ito po yung mga nasa grave, makikinig sa tawag ng Panginoon. Then yung mga tao po, mga taong nabubuhay, kanyang ikokot up, papalitan po ng bagong kasuotan. Kaya po, during that event po,
siguraduhin po natin na tayo ay nasa Panginoon na. Ngayon pa lang po magsisi na tayo. Hanapin na po natin ang Panginoon habang pong mayroon pa tayong panahon. Dahil katulad lang po ito nung before flood, na kahit na umaano na yung tubig, binablaspheme pa rin si Noah at ayaw maniwala. Nung grumabi ang tubig, gusto nilang umakyat, sarado na po ang pinto. Kaya ganito rin po yun eh. Kung sa kaarawan na po na yan, mahirap na po. Kung doon pa lang tayo magsisisi, there is no time. At sinasabi po niyan, pag bumalik yung araw uli, hindi na katulad ngayon. Dahil po, baka umpisa na po ng pagpapahirap ng mundo, tribulation time po. Na ibig sabihin, pag ginagawa ng Panginoon yung kaya mga hirang, ang natitira po rito yung mga lukewarm Christians. Yan palaking problema dyan, yung mga lukewarm Christians po. Dahil po, pag nakarinig ng salita ng Panginoon, doon lang sila naniniwala. Pagkaraan naman po ng mga ilang araw, balik naman po sila. Kaya sabi ng Panginoon doon sa ibang pa sa Biblia, hindi kita malaman kung ikaw ay warm o kaya cold. Kaya sa ganyang sistema mo, idudura kita sa aking bibig. Ganon din, ibig sabihin nyo, i-deny kita, sabi ng Panginoon. Kaya po, mag-isip-isip po tayo dyan. Tapos next. Sa English, sis pakibasa. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. Sa Tagalog, at mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doroon yaong nangakatanan gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. Ito po mga kapatid, yan po sa 3 days darkness na yan, sinasabi po raw ng Panginoon yan, na ibig sabihin, marami ang babalik sa kanya datan. Ito po yon kaya sinasabi, at mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan po. Kaya po kung nangyari yan, ano pong gagawin natin? Himbis ng palugulugo kahit wala ng internet, magdasal po tayo. In 3 days po, binigyan tayo ng last chance ng Panginoon na tayo ay magdasal. At wag po, whatever it takes, wag po kayo magbubukas ng pinto. Yan po ang bilin niya. Magdasal tayo kasi siya na Panginoon ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doroon yaong nangakatanan. Gaya ng sinabi ng Panginoon at sa nangalalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Kasi po ang Mount of Zion, yan po titindig ang Panginoon o kaya si Archangel Michael. Ayan po yan. Sa ibang passage sa Biblia, yan po yan. Kaya ngayon pa lang po maghanda-handa na po tayo. Kung po pwede lang po, ito pong buwan ng September, hihanda po natin ang ating mga sarili. Magsumunod po tayo sa Kanya. Pag sinabi po sa atin sa ibang passage sa Biblia, bawal makiapid o bawal mag-fornicate, ito na po yung panahon para tayo magsisi. Tigilan na po yung mga ganyan para po tayo maligtas. Basahin naman po natin ang Matthew chapter 24, verse 24. For there shall rise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Sa Tagalog, ito po yon. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulang Kristo at mga bulang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa't ililigaw kundi marami pati ang mga hirang. Ito po, kailan po mangyayari ito mga kapatid? Kundi sinasabi natin after 3 days darkness. Ito na po yun. Lilito na po yung bulang Kristo. Marami na pong bulang Kristo. Pero ito, iba na po kasi yung bulang Kristo sa panahon po natin ngayon.
marami na pong nagpapanggap na siya na ang siya na raw ang Panginoon. Pero po ito, after 3 days darkness, malamang po, pag nagumpisa po yung tribulation, ibig sabihin po, sa ibang passage ng Biblia, sa Revelation po, ibig pong sabihin nun, lalo patitindi po, titindi, na ito pong mga technology na since natulungan na po tayo ng demonic, mga alien na demonic na technology, ay lalo pong titindi kasi doon na po magumpisa yung mark of the beast, paglalagay po ng tanda. Una pong gagawin nila kundi biometric, control po yan. Kukontrolin na po ng bawat isa ng gobyerno, kasi pagdating po niyan, isang gobyerno lang. Gobyerno po ni Paul Christ yun. Yan po yan. Pangkalahatang gobyerno na isa na lang ang presidente diyan, kundi yung Paul Christ. At doon na po, lilitaw na po yung kanyang pagkamabangis na sinasabi, kung hindi mo siya kilalanin, ayaw mong magdasal sa kanyang imahin, yung worship of the beast, at ayaw mong tumanggap ng mga tanda, receiving the mark of the beast, ang gagawin naman po ninyo ay sasanction po ang bawat tao. Ibig sabihin, pagbabawala na bumili o makipagtransaksyon sa gobyerno. Gagawin po nilang yung mga mananampalataya ng Panginoong Hesus na mga lukewarm Christians, gagawin niya pong mga kaaway ng Estado. Ayan na po yung mangyari dyan. Kaya po sinasabi, pag na-corner po, ito po nangyari na sa Middle East, na if you renounce Christ, you live. You don't renounce Christ, you die. Ayan na po yan. Kasi sa ngayon pa lang po, unti-unti na po nilang tinatanggal ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami po ng bansa dyan na pinagbabawal na po ang Biblia. Ito pangitain na talagang ang gobyerno sa mundo at ang mga tao nagkakaisa na. Gusto kasi ng tao yung pang-abang buhay dito sa lupa na ito, sa mundo na ito. Kasi bakit? Kasi yung mga technology, pagka-moderno ng mundo, akala mong tatanggalin yung pera, ipapalit yan, digital currency. Digital na lang ibig sabihin, digital currency. Ito na po, natutulog tayo. Hindi po natin nakikita. Kung hindi po ito kaluwagan, kundi ito po pagsisikil sa atin. Na pag dumating po yung panahon ni Paul Christ, tuwang-tuwa tayo dyan, kala nyo, yan. Alalahanin po natin, Satan is the father of lies. Ito po ang Paul Christ na darating ngayon, siya po the son of Lucifer. Kasi Lucifer po is number 1 imitator. Ang Panginoong Creator po, mayroon talaga siyang anak na Jesus Christ. Ito po si Lucifer, magkakaroon din po siya ng anak-anakan niya, na si Paul Christ. Kaya mahirap po talaga yan. Ibig sabihin, pag dumating yan, hindi na po tayo makakatakbo. Na-corner na po tayo. Wala tayo. Para kung COVID yan, whether you like it or not, you have to receive. Ganyan na tatanggap po tayo ng mga tanda at mag-worship sa Kanya. No one can buy or sell without the mark of the beast. Yan ang problema. Hindi ka na makabili kung wala kang tanda. Kaya mga kapatid, panahon na para po hindi tayo mapasama sa mga ganitong problema. Ngayon pa lang po, umpisa na natin ang paghingi ng tawad. At kung po pwede lang po, wala na po tayong ibigay ngayon, itong buwan na ito, kundi igawin po natin na ang Panginoong Hesus ang ating kausap araw-araw sa paghingi ng tawad para po tayo mapabilang sa kanyang mga bride of the groom. Kaya po, please lang po mga kapatid. Kasi pag naiwan po tayo rito, pag hindi po tayo going up, stay, malaki po ang problema dahil magdaranas po tayo rito sa gobyerno ni Paul Christ. Huwag po natin gawing mga lukewarm Christians kasi sinasabi po, huwag po tayong pakatahimik, kampante, na sinasabi natin, ako na sa Panginoon. No. Ang sinasabi po sa Matthew 7, basahin po niyo yan, chapter
Matthew 7, verse 21 to 23. Ano kalagay dyan? Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay Kanya. Kasi kung tayo tawag naman, hindi naman po tayo namumuhay nang ayon sa Kanya. Ayaw nating sumunod. Di ba? Kaya hindi niya tayo talaga kilala. Kailangan po na pagsunod para makilala tayo niya. Kahit ito lang pong buwan na ito, please lang po. Hanggang dito na lang po. Ito po yung inyong kapatid, si Pastor Jesse. Magandang gabi po. In Jesus' name, Yeshua the Messiah. Amen. Amen.